Hello, this is Frame Zero, recording my first ever video na i-upload ko dito sa channel na to. Konting background story. Nakagraduate na pala ako 5 years ago and still trying to figure out kung paano mag-survive sa buhay ko na to. Kung ikaw, naguguluhan ka, huwag mong isipin na ikaw lang yung nakakaranas ng ganyan. Marami tayo dito. Mga naninibago sa takbo ng buhay dahil galing tayo sa pagka-estudyante. So, nakatira pala ako sa maliit na isla ng Panay. At ito, yung mga pangyayari sa buhay ko araw-araw. Tara, samahan niyo ako. So, yung mga nakalipas pala na buwan, no? At mga taon, talagang napakapait ng dagat dito sa amin. I mean, hindi siya mapait. Maalat ang dagat, pero mapait siya. Dahil ito yung pinaka-source ng kabuhayan namin dito sa lugar namin. At kung tatanungin nyo, hindi na ganun kasigla ang dagat. Parehas ng mga dagat dati na grabe yung mga huli. Ngayon, sa recent date, hindi na sila ganun kasigla. Wala nang ganun masyadong isda. Pero nitong mga nakarang araw, itong lansya na nasa harap ko ngayon ay naglayag sila ng gabi. At ito yung pinakamagandang balita sa amin sa lugar namin dahil yung lansya na to ay nakahuli ng maraming isda. Kung tawagin sa amin ay jackpot. Jackpot sa loto. At saan pa pwede matawag yung jackpot? Sa maraming bagay. Kaya dito kami lahat nakahintay sa kanila. So, ito lang naman yung mga ginagawa namin dito. Dahil lahat kami ay masaya. Dahil sa mga nakalipas na buwan at araw, wala talaga. Kaya lahat kami ay nakabang sa mga nahuli nila. So, yung nakikita nyo na sinasakyan ko, ang tawag pala dyan ay bote. Ewan ko, hindi naman yun babasagin, pero yung tawag dito sa amin ay bote. Yung bote na yan, yun yung ginagamit na ng transportation para maisakay ang isda or ang tao para di sila babasa. Kasi mahirap ilapit yung lansya sa bandang Pangpang dahil mababa na yung tubig. Pwedeng ma-stop yung lansya doon sa mababa na parte. Kaya ginagamitan nila ng bote. So dito, ito na yung mga pagkakataon na tapos nilang hanguin lahat ng isda na nahuli nila at tapos na rin na deliver. Ayan din yung mga source na kinukuha natin na pagkain sa palengke. Ito ang mga nilalagay namin sa sako. Ayan yung mga ginagawa namin bilang mga tao dito sa Baybay. Pasasalamat din yan. Konting short story lang. Mga estudyante kami dati, yung nag-aaral pa kami, halos ito rin yung sideline namin. Dahil nga malaki yung kita. Nakaka 300, 400 kami sa isang languyan lang namin. At masaya kami na gano'n na yung kukuha namin na income. Nakakatulong na rin. At dito ipapakita ko sa inyo yung mga bagay-bagay na ginagawa na nila pagkatapos na nilang makuha yung mga isda at ma-deliver na sa mga palengke natin. Dito nilalaglag nila ng paunti-unti yung mga lambat na nakasalansan mismo sa gilid ng lansya. Ang dahilan dahil dapat masalansan ng maayos para sa susunod na paglayag nila hindi magkabuhol-buhol at diretso laglag na lang. Dito gusto kong makita nyo yung mga bagay at laman mismo ng maliit na lansya. Dito sila nagluluto. Sa gilid na ito, yan yung mumunting lutuin nila na napapainit ng tiyan nila sa mga malamig na panahon. Diyan nangyayari ang magic. At ito naman ang kumbaga sa aeroplano, yun yung cockpit. Yung mga nakikita niya na bula guys, galing yun sa ilalim ng
lalagyan na ng isda. Kung saan nila ini-store yung isda at kusang lumalabas yung tubig dyan. Ito pala yung ginagamit nilang device para malaman kung nasa na ba sila, kung malapit na ba sila sa lugar at kung sakto ba yung direction na pinupuntahan nila. Diba? Ang gulo. Hindi ganun ka ayos at marami na ring sira ang lansya na to. Pero, nagbibigay buhay. Nakakakain. Napapakain niya yung mga bawat pamilya na nandito sa amin. So, nandito ako sa pinakataas. Umakyat ako para makita niyo lang yung view. Dito na ako sa may pangpang. Hindi ganun kalalim, pero ganda yung view. Ito yung buong lugar namin, guys. Hanggang ngayon, di pa rin sila natapos maglaglag ng lambat. Unti-unti pa rin. At kahit pa paano, yung isang main purpose namin dito is makakuha rin ng pang-ulam. Kaya kami umakyat. Sa mga natutunan ko dito, sa simpleng pagtulong at pag-asikaso ng mga lambat at sa mga kwento na rin ng mga tao, hindi araw-araw panalo, parehas lang din sa buhay yung paglalayag nila. Kung minsan masama ang panahon, walang alis, walang kain, walang ulam, mahirap. Kung minsan may alis naman, nakaalis nga ang lansya pero wala namang huli. May mga madalas naman na parehas ng ganitong oras na lahat ay masaya dahil may huli yung lansya. Kaya lahat din kami busog at pinaghahati-hatian yung biyaya din ng Panginoon na bigay niya. Kaya sa buhay natin, kanya-kanya rin tayong laglag ng lambat, hanap ng maayos na pwesto, kanya-kanyang tingin ng tiyempo kung sa lugar ba na to ay magandang takbo ng panahon, kung sa pwesto ba na to ay marami akong aral na mapupulot pag nilapag ko ang lambat ko. Hindi ganun kadali ang buhay, lalo na ngayon at sobrang hirap, baka mahal ng bilihin. Pero nasa atin yan, paano tayo didiskarte sa buhay. Yung mga bagay na nakukuha natin at meron tayo ngayon, maliit man o malaki, matuto tayo makontento at maging masaya. Dahil ang iba, meron ka ng hawak mo ngayon, ang iba ay wala. Kaya lagi ko yung sinasabi sa sarili ko na lahat makukuha natin kapag pinaghihirapan natin. Kaya yun lang. Salamat sa panonood mo. Samahan mo ulit ako sa susunod. Paalam. Teka lang muna. Ito pala yung una kong upload sa channel na to. Sana supportahan niyo ako. Salamat.